You fish on? I'm Magalak dahil kahit gusto itong panangin, parito pa rin tayo upang maglingkod sa Panginoon. Tayo dito kaya. Worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. Give you praise, for you are my righteousness. Worship you, Almighty God. There is none like you. Salamat pa rin sa Panginoon sa bigay sa amin sa parito, Panginoon. Alam po ang desire po ng bawat isa. Kami po ay nagtunais sa nagagalak na makinig ng iyong salita. Kaya, Panginoon, naway ang pagkinig namin ng salita mo sa ngayong hapon, Panginoon, ay naway may daling ko sa aming mga puso at ang bunga, Panginoon. Kaya ikaw na unawa ang bahalang magpaunawa sa amin lahat ng mga salitang mayahaya ngayong hapon, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa iyo po namin ikaw po namin, ikaw ang ating pagbaling sa hapon ito. Naway, nagawin po, Panginoon, ang aming pagsamba. Ikaw po ang siyang bahala sa lahat. Lalo man ang tigiling, Panginoon. Panginoon, masama ang panahon, pero salamat at meron kong biyayang salita. Amen. Kaya, Panginoon, hindi po namin binabalik sa lahat ng salita. Pangalan niyo tayo, Panginoon. Amen. May ka na nanay sa loob. Kaya ano dito, huwag mo mabasa. Huwag ka nanay. Hello po. Kamay natin ating mga kapatid. God bless you, sister. God bless you. God bless you. God bless po. Amen. Lahat po ba'y nagagalak? Amen. Kahit umuna ng panahon. Kaya sinabi niya sa Philippians 4:4, mga galak tayo lagi sa Panginoon. Amen. Tayo mawit ang kagalakan sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Galak sa Panginoon. Galak sa Panginoon. May kalakasan. Galak sa Panginoon. May kalakasan. Galak sa Panginoon. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord
natin siya sa mga awit. O, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. Amen. So, awitin natin yung nagsasabing kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras siya'y mabuti. Walang ibang mabuti kundi ang ating Diyos lamang. Amen? So, awitin natin siya ng kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, Yes, Lord Jesus. sa lahat ng oras, Sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. ang iyong away magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Yes, Lord. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ulit natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong away nagbawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. Tapo natin ating Panginoon. Testimony. Diretso natin kay Brother. Diretso natin kay Brother. So, lahat po ba'y nakahanda sa salita ng Panginoon? Kahit napakasungit ng panahon, pero ano man, umulan man, umaraw, ano man mangyari, maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil napakabuti ng Panginoon. Ano man ang kahilingan natin sa araw na ito, alam natin na ipagkakalood na atin. Amen? So, mawit pa tayo ng isang awit bago po ibigay sa hindi sasabing He is Lord. He is Lord. Kasi sinabi niya, ang lahat ng tuon ay lulus sa Panginoon. At ang lahat ay tatawag sa Panginoon. So, siya ang Diyos. Siya yung ngayon ang papakilan. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every time.
ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya'y nabuhay na bumigyan siya. Siya'y nabuhay na muli at siya ay Diyos. Brother Joseph, ang lahat ay luluhod. Ang lahat ay luluhod. Ang lahat magsasabi na si Jesus ay Diyos. Hapon po, isang biyaya sa ating Ako kayo. Salamat sa pagiging tayo. Kawain kasunod ko sa pasalayaan. Amen. Tinahali Panginoon. Marami pong tao na magnanasa ang mga ganitong bagay. Pero hindi nila magawa. Maraming mga tao nagsusumikap at nagkakaroon ng ganitong gaway. Hindi naman nakukuha. Ibig sabihin mo, natatanggap yung totoong sustansya ng mga pahayagan sa salita ng Diyos. Salamat sa biyaya natin, Panginoon. At bago po tayo malawot, manalangin muna tayo, magkait sa manalangin, magkait sa mikit. Muli ang mga kami po ay dumutulog sa oras na ito sa banal na harapan. Kami po ay mga taong mapagkailangan. Kinikilala ka namin bilang Diyos ng kapangyarihan na pwedeng tumugon, pwedeng magbigay ng Lord God ng lahat ng kaparaan ng Lord God ng pangangailangan ng iyong mga anak. Lord, kami po ay walang kakayanan sa aming mga sarili, kundi kami po ay umaasa lamang, Ama, sa iyong biyaya. Lord, ang iyong lingkod ay, Lord, nakapasakop sa patnubay at pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Ako po'y tumatayo sa aking post of duty bilang lingkod mo, Ama. At Lord God, ikaw po ang magpakahayag sa aming kalagitnaan at ang iyong mga salita, Panginoon, na magkaroon ng buhay upang, Lord God, ito'y maging pakipakinabang sa bawat kaluluwa, bawat isa na narito, Panginoon, na nagbigay panahon, nag-ukol ng panahon naman upang, Lord God, na sa ganitong gawain, Panginoon, magkaroon po ng pakinabang sa kanyang sarili naman. At Lord God, kami po ay mapagpala sa hapon ito at ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan. Lord God, marami pong salamat. Dalayan ko sa banal na Espiritu Santo siyang mag-control ng lahat ng Espiritu na narito sa kapaligiran. At Lord God, na makuha, Panginoon, na ang aming mga kaluluwa ay mabusog, mapuno. At Lord God, maluwalhating yung banal na pangalan, may taas ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Magandang hapon po muli. Salamat nga sa biyaya ng ating Panginoon. Alam ko po, matagal na po tayong nagkakaroon ng gawain dito. Ano po? Meron na ba tayong 1 year? Meron na po tayong 1 year. At ang magsasaka, di ba, pag nagtatanim siya, hindi niya iniisip na mag-harvest siya dahil alam niya automatic yun. So, ang salita po ng Diyos, ang ginagawa lamang po natin, ito'y ating inihahasin. Ngayon po, ang bunga, mag-harvest po sa tamang panahon. Ibig po sabihin na makita natin, ano ba ang nagiging bunga? Ano po? So, tayo ay nag-expect sa pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. At pagisan po, dahil sa kawalan nga ng kaalaman, di ba? Doon po ang gawain ito. Ano po ang patanungan natin sa ating sarili? Tayo ba ay nagre-religion? Di ba? Kasi bakit naglilipa ng mga gawain sa iba't ibang dako? Di ba? Ang daming mga gawain. Pero yung mga tao, hindi nila naunawaan. Hindi umaabot sa pagkaunawa. Kaya isang malaking bagay, mga kapatid, na maunawaan natin. Ano ba ang ating ginagawa? Bakit tayo nagtitipo sa isang dam katulad nito na makikinig ng salita na Diyos? Alam natin. Kasi po, nung ako po hindi pa po nabubuksan sa salita ng Diyos, naririnig ko sa aking mga kasama. Magsisimba muna ako kapag bawas-bawas ng kasalanan. Di ba? Yung parang bukang bibig natin yung gano'n na
Parang pupunta ka sa simbahan para mabawasan yung kasalanan. Eh, paano naman yung natira? Kasi pag may natira, kasalanan pa rin yun. Eh, sabi ng kasulatan, ang that soul that sinneth, it shall die. Yung kaluluwa daw na nagkasala, mamamatay. So kung mayroon kang maliit na kasalanan, kamatayan pa rin. So, magiging useless po. So, narito po tayo para tayo po ay magkaroon ng pagkaunawa sa ating ginagawa. Ang burden po na nasa amin, actually, hindi po ito namin burden. Ito po ay burden ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang may gusto na tayo ay makapakinig ng kanyang salita upang maunawaan natin. Tayo po, ang nasa natin ay magkaroon ng mga taong isisilang sa kaharian ng Diyos. Hindi po isisilang sa ating church para dumami yung church, maraming tithes, maraming offering, maraming pera. Hindi po ganon. Yun po ang mindset ng karamihan nasa labas na paparami ng mga miyembro para dumami nga naman yung income ng church. Tayo po, hindi po tayo ganon. Ito pong burden na nasa atin po, ito po yung burden ng ating Panginoong Jesucristo. Paano napunta yung burden sa atin? Sa amin na, tulad namin ng magagawa, sabi po ng Bible, let the mind of Christ be in you. Ang kaisipan nasa amin ay hindi namin talaga kaisipan, kundi kaisipan ni Kristo na aming tinanggap, kaya meron po kaming burden na ganito. Kaya doon po sa Old Testament, meron pong kaganapan. Bago po ako magbasa ng banal na kasulatan, ano po? Meron pong nangyari. Nung ang mga bansang Israelita, ang Israelita po, nung ilabas sa Egypt, ni Moises, ito po'y gawaan ng Diyos, na gusto niya yung kanyang bayan ay ilabas dun sa lugar na sila ay alipin. Alipin sila dun eh. Ngayon, ang gusto ng Diyos, ilagay sila dun sa lupang pangako para mapubuti ang kanilang kalagayan, para may supply ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan at ligtas sila. Dahil kasama nila ang Diyos. Yun po ang gusto ng Diyos. Alisin ka dun sa pagkaalipin at ilagay ka dun sa parahiso ng Eden. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Ngayon po, itong mga tao, ng mga Israelita, nung sila'y tawagin, ilabas, mula doon sa Ehipto, on their way, papunta po doon sa Promised Land, eto na, puro reklamo. Puro reklamo. Nung magutom sila, Moises, nung tinutugi sila, Moises, ganito, dinala mo ba kami rito para pagpapatayin nitong mga Roman soldier, Egyptian. Diba? Para pagpapatayin. So, dahil si Moises po likod ng Panginoon, pinakita ng Diyos, mga kapatid. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kung paano niya proteksyonan o ingatan ang kanyang mga anak. Hindi pinabayaan. Nakita niyo, doon po bumakas yung dagat. Naglakad sila sa dagat. Ano mo? Ini-imagine ko lang kung tayo makaranas ng ganong himala, ano kaya, hindi ka kaya maglilingkod sa Diyos? Diba? Pero wala akong pagkakaiba yung panahon na yun, at saka panahon ngayon tayo lang. Merong isang Diyos tayong pinaglilingkuran na mga eksena na paulit-ulit lamang na hindi ito nakikita ng tao. So, on their way, nung sila'y paalis, puro reklamo ng reklamo. Nagutom sila, Moises, doon sa maraming pagkain, may sibuyas, may ganito. Gusto namin makatikim na, ang Diyos nagpaulan ng mana. Diba? Ibig sabihin, kahit anong gusto nila, ay pinibigay naman ng Diyos. Moises, nagsawa na kami sa mana, nung maraming mana. Karne naman, ang Diyos, nagbigay ng mga pugo, yung pugo. Ibig sabihin, lahat ng kanilang pangangailangan, isinasupply ng Diyos. And yet, mareklamo pa rin sila. Bakit sila nagre-reklamo? Kasi po, hindi nila lubos na nauunawaan. Ang alam lang nila, eto, inutusan si Moises para alisin sila doon sa kanilang kalalagayan bilang alipin, at hindi pa naman nila na-experience yung maging malaya, kaya sila reklamo ng reklamo. So, ang ibig sabihin, wala silang tiwala sa Diyos. Bakit sila walang tiwala sa Diyos? Dahil hindi pa nila lubos na nauunawaan. Yun po ang burden sa atin ngayon. Kailangan natin ipaunawa o iparating sa tao yung kaunawaan para malaman ng tao kung paano ba pamuhay bilang isang Kristiyano. Kung ako ba'y magre-religion? Di ba?
Hindi po masamang maging reliyoso. Diba? Hindi mo masamang maging reliyoso, pero mabiktima ka ng mga relihiyon. Yung po, masama. Diba? Katulad ng, marami mga tao nalilito ngayon. Mayroong chaos, kalituhan sa relihiyon. Ano ba relihiyon ng sasakyan namin? Para kayo maligtas. Kaya lahat ng mga na-relihiyon, nagkiklaim sila tama. Di mo ba? Sino pong dito may alam na relihiyon na tama? Wala pong relihiyon na tama. Wala pong taong tama. Dahil po yun sabi ng Biblia. Lahat ng nagkiklaim sila, sumapit ka sa kanila, maliligtas ka, mga sinungaling po yun. Sabi ng Bible. Kasi sabi ng Bible, Romans chapter 3 verse 4, let every man be a liar and God be the truth. Ang Diyos lamang ang totoo. Sino ang Diyos? Siya yung salita. Saan yun ang salita? Na kung anumang bagay, anumang katuruan na hindi ayon sa salita ng Diyos, ito'y kasinungalingan. Amen. Kahit anong claim nila, kahit ang gaano pa sila kalaki, hindi po kinukuha sa laki yan. Diba? Hindi po kinukuha sa laki para masindak o yung marami na yung pong anak ng Diyos yan. Nais lamang po natin at may parating sa tao, malaman nila kung sino sila, kung sila ba'y anak ng Diyos o anak ng demonyo. Di ba? Sino? Kaya mo siguro mag-aangkin ko, anak siya ng demonyo. Minsan, pag nanumura yung mga nanay, anak ka ng, di ba? Anak niya yun. Sinasabi natin, di ba? Minumura yung sinabi, anak nito. Eh silang magulang eh. Amen. So, yun po, ang burden natin mga kapatid, nais namin, sa simpleng kapurahanan, sabi nga ng Bible, sa kamangmangan ng pangangaral, may parating sa inyo. May paunawa sa inyo. Ano ba ang inyong kalalagayan? At ano ba ang nais ng Diyos sa bawat isa? So, sa hapong ito, mga kapatid, hindi po tayo magpapalalim. Kung naman ito pong mga mensahe ko sa amin, mga manggagawa, medyo pangkaraniwan. So, itong mga kasama ko, medyo mag-face-face muna. Sa hindi po tatagal po, nais po magbasa ng banal na kasulatan. Kasi baka nadadala na ako, baka tumuretso na. Dito po sa John 3, nais ko pong galihin yung katuruan patungkol sa born again. Sino bang nakakalam? Ano ba yung born again? Ito ba yung religion? Ito ba yung sekta? Diba? Sino po dito katoliko? Wala po. Ang problema. Lahat po katoliko. Alam po ninyo ang ibig sabihin ng katoliko. Ang katoliko po, ang ibig sabihin, universal church. Church universal. Ako po katoliko. Pero hindi ako membro ng Roman Catholic Church. Pag sinabing Roman Catholic Church, isa po yan sekta ng relihiyon. Pag sinabi pong Baptist, isa yang sekta ng relihiyon. Pag sinabing Methodist, isa yang sekta ng relihiyon. Sino po ang nagtatag ng mga yan? Mga tao. Hindi po yan itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Mga tao ang nagtatag niyan. Ang totoong Kristyanismo itinatag 33 AD. Ang Roman Catholic Church itinatag 312 AD. So, ibig sabihin, iba pala yun, ano? Iba pala yung Kristyanismo, iba pala yung Roman Catholic Church. Pero yung Roman Catholic Church, yun po ang first organized church. Ano yung ibig sabihin nun? Abay, mayroong Kristyanismo, nagkaroon ng Katoliko. Alin ang totoo? Yung totoo, yung una. Kasi alam ba, gumawa ka ng pera, nag-imprenta ka ng pera, tapos may nag-imprenta ulit, fake na yun. Di ba ganon? Fake na yun, meron na talaga original eh. So, yung pong original, yun po itinatag ng ating Panginoon sa Kristo, 33 AD. May 2,000 taon na po ang nakakalipas. Nung itatag yung Kristyanismo. Sa Old Testament, wala pong Kristyanismo. Wala pong Kristyanismo noon. Ang nauna po noon, ang Diyos pumili ng isang bayan, yung pong bayan ng Israel, para kanyang pagharian. Pero hindi po nangyari dahil tinanggihan siya, bumali siya sa mga hindi mananampalataya. Sino pong hindi mananampalataya? Tayo yun.
lahat ng bansa na hindi Israel, ang tinatawag po Hentil o Gentile. Pag sinabing Gentile, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pagan worship. Nakuha po nyo. Isang bansa lang ang pinili ng Diyos para iligtas. Yung bansang Israel. Lahat ng mga bansa hindi po ligtas at walang kaligtasan nung panahon na yon. Pero dahil tinanggihan ng Israel ang Panginoong Jesucristo, bumaling ang biyaya ng Diyos sa mga Hentil. So lahat ng mga tao na hindi Israel, mga Hentil, pero nabiyayaan ngayon na magkaroon ng kaligtasan. So tayo ngayon, kaya merong pangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi pa yung tulutan ng demonyo na manatiling ganon. Hindi pa yung tulutan ng demonyo. Bakit nagkakawa siya ng paraan para hadlangan? Hadlangan ang biyaya ng Diyos para matanggap ng tao. Alam niyo mga kapatid, ang demonyo, hindi siya, okay lang sa kanya na mag-religion ka. Sa demonyo, okay lang sa kanya magsimba ka. Okay lang sa kanya na mag-Bible study ka. Isang bagay ang ayaw ng demonyo, yung malaman mo yung katotohanan. Dahil pag nalaman mo ang katotohanan, wala na siyang kapangyarihan sa'yo. Ngayon, dahil hindi mo alam ang katotohanan, alam mo ang demonyo makapangyarihan, takot ka. Pero sinabi ng Bible, greater is He that is in you, higit na malakas yung nasa inyo, kaysa nasa kanya na nasa sanlibutan. Sino ba nasa sanlibutan? Yung pong demonyo. Pero yung nasa inyo, sino? Si Kristo. Kung kayo ay magiging mananampalataya. Kung tayo ay magiging mananampalataya. Ngayon, kung kayo po ay nasa isang relihiyon, nasa isang sekta, hindi po kayo mananampalataya. Kundi isa kayong reliyoso. Halimbawa, Katoliko. Nasa sa Katoliko kasi, para medyo alam nyo na. Kasi galing ako doon sa relihiyon. Katoliko. Paano natin sasabihin na tayo mananampalataya? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng pananampalataya? Mayroon kong paniniwala sa salita ng Diyos. Tama po ba yun? Sa ating kinalalagyang sekta ng relihiyon, naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos bilang Katoliko? Kung tayo naniniwala sa salita ng Diyos, bakit tayo nagnanakaw? Bakit tayo nagsisinungaling? Bakit tayo nangangalunya? Bakit tayo ibig sabihin lahat ng kasalanan yan? Bakit natin ginagawa kung tayo ay mananampalataya? Ano ba? Kasi kung sinabi mo mananampalataya ka, believer ka na salita ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos, huwag kang magsisinungaling, dapat hindi ka nagsisinungaling. So, kailangan pong nauunawaan natin. Dahil hindi natin nauunawaan, nabubuhay tayo ng malaya, kilos lang tayo ng kilos, ginagawa natin ang gusto natin gawin, na walang nababurden sa atin. Bakit? Kasi po hindi naman tayo mananampalataya. Kahit mga lunya ka, hindi ka na, okay lang. Pag hindi ka nahuli, hindi naman kasalanan. Di ba? Ganun ang katwiran. Pag nakaw ka, kung hindi ka nahuli, hindi naman kasalanan. Bakit? Kasi hindi ka naman nakukonsensya. Bakit? Hindi ka talaga mananampalataya. So yun po ang kailangan natin maunawaan. Kailangan malaman natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pananampalataya, ang ibig po sabihin, paniniwala sa salita ng Diyos. At alam po ba ninyo, iisa lang ang kasalanan. Ang pangangalo niya, pag nanakaw, pag sinungaling, hindi po yan kasalanan. Yan po ay bunga ng kasalanan. Diba? Kasi, bakit ka nagnakaw? Kasi hindi ka naniniwala, sinabi mo Diyos, huwag kang magnanakaw. Tama po ba yun? Hindi mo alam eh. So dahil nalalaman nyo ngayon, napakinggan nyo na ang sinungaling may impyerno, pag nagsinungaling pa kayo, talagang may dahil alam nyo na. Sabihin, meron ng kautusan. Ang isang bagay, ano ba kautusan? Halimbawa, sa NLEX, ano? Meron speed limit. 100 km per hour. Kanina makasalanan si Chris. Kasi
120 kilometer per hour. Tumatakbo siya. Ibig sabihin, nilalabag niya yung batas yun eh. Ngayon, kung hindi tumatakbo ka hanggang 90, hanggang 100, wala kang kasalanan. Kasi wala ka namang nilalabag eh. Bakit nagkakaroon ng kasalanan? Dahil may kautusan. Di ba? Kasi may salita ng Diyos. Kung wala salita ng Diyos, wala tayong problema. Pero kung wala salita ng Diyos, paano ka hatulan? Mamatay ang tao, walang ihahatol ng Diyos sa kanya. Ligtas ka. Kasi ano bang kasalanan? Wala kang kasalanan. Meron kang kasalanan dahil mayroong salita ng Diyos na napakinggan ka. Kaya po tayo narito, nagtitipo para makapakinig ng salita ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang ayaw ng Diyos? Malalaman natin. Ngayon, pag nalaman mo na at nilabag mo, doon ka nagkakasala. Pag naging mananampalataya ka. Sino ba dito gustong maging mananampalataya? Yung hindi mananampalataya, mabubulit sa impyerno. Totoo po yun. Hindi po biro. Yung po tatalakayin natin sa mga. He must be born again. Kailangan kang maisilang na muli. Bakit ka kailangan maisilang na muli? Kasi kung hindi kayo isisilang na muli, hindi kayo maliligtas. Basahin ko na po yung word. Dito po sa John chapter 3, meron pong eksena na kakikitaan natin ng isang malinaw na paliwanag ng salita ng Diyos. Ano ba talaga ang born again? John chapter 3 verse 1, may isang lalaki nga sa mga pariseo. Alam po ninyo yung pariseo, sila po yung mga pinuno nung panahon na yon ng mga Hudyo na nangangaral. Kumbaga, sa ating panahon, sabihin natin mga pari o mga preacher sa ating panahon. Ito pong preacher na to, mga ngaral na kilala, dakila. Sabi po, may isang lalaki nga sa mga pariseo na nagngangalang Nicodemo. Isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Pansinin po ninyo mga kapatid. Ang Bible po, hindi po nagkakamali kahit isang salita lang. Pero dito sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Inuulit ano po? Para bang yung isang katotohanan hindi na sapat. Pero biyaya po ng ating Panginoon na talagang gusto niyang may paunawa sa tao. Ito talaga katotohanan. Kailangan ka tumalima, kailangan mo maunawaan. Kaya sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, hindi po yun makasakali. Hindi po yung kung ano lang. Maliban daw na ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Ngayon sabihin, hindi siya ligtas. Yung kaisipan po na pag namatay ako, bahala na. Wala parang mga direksyon yun, ano po. Bahala na, baka sakali. Basta't ngayon eh, mamigay ako, maging mabait ako, gumawa ako, baka sakali, maligtas ako, pero kahit anong gawin nyo, tadtarin man natin ang ating laman at ibigay, hindi pa rin tayo maliligtas. Dahil hindi po yun yung daan ng Bible. Ang daan ng Bible, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ito po'y salita ng Diyos. Maliban. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya ay matanda na? Katulad po ng edad natin. Siguro po, kung pinakabata dito po, ano po? May edad na po tayo. Paano tayo ipapanganak na muli? Paano may papanganak ang tao kung siya matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig
at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan nga kayo ipanganak na muli. Umiihim ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ikaw, ang guro ng Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? May isang kang guro, hindi mo alam. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin. At ang aming nakita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming totoo. Sabi ng Panginoon Kristo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin. Sasabihin ko sa inyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Ibig sabihin, pangangaral po mga kapatid, ito po yung katotohanan. Sinasabi namin sa inyo na kailangan tayong ipanganak na muli. Dahil sabi nga ng Bible, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Yung pagkasilang natin sa ating unang pagsilang, nung isilang tayo ng ating nanay, sabi po ng Bible, we were born in sin and shaped in iniquity. Isinilang daw tayo makasalanan. Abay, kung isinilang ang makasalanan, at sabi ng Bible, ang kaluluwang nagkasala ay may impyerno, mamamatay, ano magiging kalagayan natin? Sa pagsilang sa atin ng ating mga magulang. At dito po natalakay minsan, di ba? Yung original sin, di po ba? Kung paano nagkasala ang tao. Kaya tayo na pagsilang pa lang, nandun na yung kasalanan. Dahil yun, pagsilang sa atin, yun po yung perversion ng original na plano ng Diyos para tayo magsilabas. Para tayo maisilang. Perversion na kaparaanan po yun, perverted way na ginawa ng inintroduce ng kaaway, inintroduce ng demonyo na maganap sa atin para tayo mabuhay ng ganito na mayroong kasalanan. So, dahil makasalanan tayo, kailangan tayo ngayon ipanganak na muli. Dahil kung hindi tayo ipapanganak na muli, paano tayo may magiging member ng isang pamilya? Ang Diyos po, isang pamilya yan. May pamilya ang Diyos. Ano ba? Si brother boy po, pamilya siya, anak siya ng tatay niya, tsaka nanay niya, di ba? Ngayon, nung ipinanganak siya ron, hindi niya sinabing, Nay, magme-membro ako ng pamilya natin. Di ba? Automatic yun. Ngayon, nung pagsilang natin dito sa sanlibutan, sa pamamagitan ng kaparaanang nangyari sa atin, hindi tayo isinilang sa kaharian ng Diyos. Hindi po, dahil makasalanan perversion Ano mang bagay na perverted, hindi po sa Diyos yan. Ang Diyos lagi siyang nasa original. Ang kasalanan, perversion lamang po yan ng pananampalataya. Diba? Tama ba yun? Once na yung buhay mo, nasa perverted way, makasalanan ka. Hindi ka mananampalataya. Kaya po, nung tayo'y Katoliko, nung ako'y Katoliko, ginagawa ko lahat yan. Sisinungaling, ganito. Lahat ginagawa ko. At hindi ako nagkakasala. Hindi ko kasalanan yun. Na magnakaw ka, magano ka sa Katoliko. Hindi po. Kahit sa harapan ng Diyos, hindi po kayo nagkakasala. Bakit? Dahil nature nyo yun Isinilang ka doon, makasalanan ka Di mo ba? Makasalanan tayo na isilang dito sa lupa, kaya ginagawa natin. Ang isang bata, na bata pa lang, magtataka, masasurprise ka, biglang nagsisinungaling na kagad. Di ba? Kasi nature natin yun Isinilang tayong ganun. Kaya wala tayong masisisi. Gumawa lang ng Diyos ng biyaya sa atin. Nabubuhay tayo. Ang mga Katoliko, sabihin na po natin, kahit Katoliko kayo, sabihin, anong masekta?
gumagawa siya ng gayon ng malaya sa kanyang sarili. Kasi po, hindi siya talaga mananampalataya. Ang isang hindi mananampalataya, hindi siya nagkakasala. Alam po ninyo kung sino nagkakasala? Yung totoong mananampalataya. Ano ba? Napakinggan mo na salita ng Diyos, alam mo na salita ng Diyos, sinabi sa salita ng Diyos, huwag kang magnanakaw, and then ginawa mo pa. Yun po ang kasalanan. Alam mo nang mali, gagawin mo pa. Di ba? Pero kung hindi mo alam na mali, ginagawa mo, okay lang yun. Hindi mo alam eh. Justified ka dun eh. Hindi mo alam eh. Pero kung alam mo, ginawa mo pa, yun po ang kasalanan. Kaya kung hindi pa tayo sinisilang na muli, walang problema. Hindi po tayo nagkakasala. Ang problema lang natin noon, kung mamatay ka, ng ganong kalalagayan, impyerno ang punta mo. Diretso na. Di po ba? Kasi hahatulan ka sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos, sinasabi ka nito, ikaw lahat naman. Nagnakaw ka ba? Oo. Ay, nagnakaw ka pala, doon ka sa impyerno. Di ba? Ganun lang po kasimple yun. Pero kung pagharap mo sa salita ng Diyos, nagnakaw ka ba? Siyempre, i-rewind yung mapapaalala sa iyo yung lahat ng ginawa mo. Hindi ka pwede magsinungaling sa harapan ng Diyos. Lahat ng ginawa mo, nakarecord doon. Pag sinabi mo, nagsinungaling ka, papakita sa iyo. Parang yung siyensya ngayon, alam niyo, kaya ang ganyan yung siyensya, sinapakita sa atin na wala kang itatago. Si Dolphy namatay na, makita mo sa TV, nagsasalita eh. Di ba? Ganun na kasimple yun. Bakit ngayon sa panahon na to pinapakita itong mga siyensya na to pinapakita sa atin maging mga bagay na napakahirap, parang hindi kaya, no? Pero sa harapan ng Diyos walang imposible, kaya pinapakita sa atin mga kapatid. Hindi tayo pwede magtago. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa harapan ng Diyos, hayag. Pero kung ikaw ay hindi born again, okay lang. Hindi consider sa iyo ang Diyos. Bakit hindi consider? Kasi hindi mo pang binibigay ang buhay mo eh. Hindi mo naman may pinapasakop ang buhay mo eh. Di ba? Basta't ginagawa mo yung sarili mong kaparanan, nabubuhay ka sa sarili mong paraanan, na walang takot sa Diyos. Kaya, tulutan ka ng Diyos, pababayaan ka. Sige, okay lang. Ganun po ang Diyos mga kapatid. Pero, pagdating kung mamatay ka kaya sa ganung kalagayan, katulad sinabi ko paulit-ulit, wala kang pag-asa. So, dito po sa pinag-aralan, unless a man be born again, paano tayo mabuborn again? Sabi ni Nicodemo, paano kayo buborn again? Ang tanda-tanda ko nga. Sabi ng Bible, ang isinilang sa laman ay laman nga. Ang isinilang sa spirito ay spirito nga. So ngayon po, nandito tayo sa laman. Isinilang tayo sa laman. Nais ng Diyos na tayo maisilang sa spirito. Paano tayo maisisilang sa spirito? Kailangan tayo mabago. Anong magbabago sa atin? Nung bata po ako, sabi ng nanay ko, ano ba sabi ng mga matatanda? Mukha lang ng tao, hindi niya pwedeng baguhin. Sabi niya, ngayon, nariretoke na yung mukha. Di ba? Kasi noon, yung mga nanay, hindi pa nila alam yung masyado noon. Yung facelift at saka yung mga gamot ngayon, di ba? Hindi pa nila alam. Kaya sabi niya, mukha lang ng tao, hindi niya pwedeng baguhin. Ibig sabihin, magbago ka na. Kung ugali mo, masyado kang sakit ang ulo ng magulang. Kaya sabi niya, di ba? Ganun ang style. Pero mga kapatid, kahit anong gawin pala ng tao, hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang sarili. Hindi po ang tao ang pwedeng magbago ng kanyang sarili, kundi ang biyaya ng Diyos na gagawa sa tao. Yun po ang nais ng Panginoon. Kailangan natin maunawa, malaman natin ano ba ang kaparaanan na to. Paano ba tayo maisisilang na muli? So, kailangan tayo may membro ng isang pamilya ng Diyos. Paano? Sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing tubig na naghuhugas sa atin. Ibig sabihin, napakinggan mo ngayon, sinungaling may impyerno. Ako, hindi na ako nagsisinungaling. Di ba? Ayaw pala ng Diyos sa sinungaling. So, dati meron kang espiritong ganon. At pumasok na yung espiritu, salita ng Diyos, na huwag kang magsisinungaling. Lumas, hindi ka na sinungaling. Ibig sabihin, sa kakapakinig mo na salita ng Diyos, unti-unti. Di ba? Kakapakinig, ganun pala yun.
So, hindi mo napapansin, parang hangin, umiihip, sabi ng Bible, hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling. Di ba? Ganun. Sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, kaya pala sabi ni Pablo, huwag niyong kakaligtaan ang pagtitipon. Dahil napakahalaga ng ganitong gawain. Hindi tayo nagaganito lang para kung anong kadahilanan, kundi nagtitipon tayo para sa kapakinabangan natin, tayo mismo. At kung malalaman lang ninyo mga kapatid, kung sino talaga tayo. Nung likhain ng Diyos ang tao, Genesis 1:27, nilikha niya sa kanyang wangis. Hindi po ang wangis ng Diyos ganito may laman na kumisan pwede, kumisan hindi. Hindi po ganon. Nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Ano bang wangis? Ang Diyos po ay Espiritu. Sabi ng Bible, John 4:24. Na kung nilikha niyang tao sa kanyang wangis, kung ano, karakter ng Diyos, meron ganon ang tao. Yun po ang wangis. Na meron kang mabuting kaloob, mabuting Espiritu. Espiritu. Kasi hindi ka pa tao. Pagkatao na lang. Di ba? Meron kang mabuting pagkatao dahil nilikha ka sa wangis ng Diyos. Nakukuha po ninyo. Pero dahil nung likhain tayo ng Diyos, una nilikha tayo sa kalalagay Espiritu, ngayon nung may panganak tayo sa pamamagitan ng ating magulang, we were born in sin, sabi ng Bible, ibig sabihin, ibang kaparaanan. Kaya hindi natin alam, hindi natin alam kung anong nangyari. Basta na lang tayo niluwal. Sabi po ng message ng prophet, mula sa pagkalika sa atin, sa kalalagay espiritual, binaypass natin ang ating theophany body, yung ating katawang makalangit, at tayo ay direktang isinila sa lupa. So, pagmulat natin dito, hindi natin alam, mula sa pagka-baby, nabubuhay tayo sa kasalanan. So, medyo malalim po yung theophany body, saka na po tatalakayin yun. Born again po tayo. So, hindi natin alam, kaya na tayo gumagawa. So, sa kaparaanan po ng pangangaral sa salita ng Diyos, unti-unti tayo ngayon na naibabalik, naipapaunawa sa atin na kung sino talaga tayo. Kanino ka ba, anak? Anak ka ba ng demonyo o anak ka ba ng Diyos? Di ba? Kasi kung minsan, iniisip natin, nagkakaroon tayo ng ano sa sarili. Ano ba? Maraming tanong. Saan ba akong galing? Bakit ako ganito? Bakit nararanasan? Di ba ang daming tanong? Kaya tayo nakakaras ng mga ganito, mga hirap, dahil po sa gawa ng demonyo. Hindi po ito ang original. Ang original na plano ng Diyos sa atin, ilagay tayo sa halamanan ng Eden. Sa ating mga magulang na si Adan at si Eva na nandun sa halamanan ng Eden, na sila po ay nilagay doon, provided lahat ang mga pangangailangan nila, ang nagbibigay ang Diyos. Tama? Di po ba gano'n? At yun po ang nais ipaunawa sa atin ngayon, na tayo ay maibalik ng Diyos doon sa halamanan ng Eden. Yan po ang plano sa atin talaga, na merong pagpapanumbalik na mangyayari. Pero bago po yung merong spiritual na pagpapanumbalik na mangyayari sa atin. Paano ka may papanumbalik? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan kang may silang doon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, hindi mo nalalaman, nababago ka. Nababago ka. So, makita po natin, naway nakuha nyo na. Iwanan ko kasi para hindi tumagal. Iano ko po sana, palalawakin, pero wala po tayo masyadong time. Dito po sa 1 John chapter 5 verse 7, sabi po, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, the Holy Spirit. These three are one. Doon po sa sumunod na verse, there are three that bear record on earth, water, blood, and spirit. These three agree in one. Yung isa, these three are one, Father, Son, and Spirit. Yung isa, agree in one. Ano pong ibig sabihin? Paano ba tayo naipapanganak? Sa literal, mga nanay dito, experience na nila yan, naipanganak. Paano po tayo ipinapanganak? Unang magbe-break, di ba, yung tubig. Panubigan, di ba? Once na lumabas na yung tubig sa isang manganganak, abay delikado na, kailangan sunod-sunod na yun. Pag lumabas ang tubig at hindi nagano yung sa loob,
naghilabo kung ano, abay delikado, kailangan operahan yun. Di mo ba? Kasi, yun po ang proseso eh. Sunod-sunod na yun eh. Once na lumabas ang tubig, kailangan sumunod yung dugo. Di ba? Dugo. Tubig, dugo, pagkatapos, buhay. Pag lumabas na yung baby, ang ginagawa ng doktor, pinapalo sa puwit pag hindi umiyak. Tama po yun. Pag hindi umiyak o nag-respond yung bata, patay yung bata. Kaya inis magpara, umiyak yung bata, malaman may buhay. Di po ba? Yun po ang kaparaanan. Water, blood, spirit. So, yun po ang literal na proseso. So, dito po sa spiritual, sabi po ng Bible, literal types, spiritual. Yung mga bagay na nakikita nyo sa paligid ay mga tipo ng mga bagay na plano ng Diyos sa spiritual na mangyayari sa atin. Na pagdating ng tamang panahon, ito na po yung huling panahon at malapit na, baka bukas makalawa, mangyari na maghahari na ang Panginoon. Ibig sabihin, ibabalik tayo sa halaman ng Eden, magaganap na ang kanyang plano, may papanganak tayo sa isang pamilya ng Diyos na magkakasama. So, yun po, din po ang proseso. Water, blood, and spirit. Ano po ibig sabihin? May papanganak tayo sa spirito, una, sa pamamagitan ng tubig. Puro rekta na lang po hindi ko na palalawakin. Naway, biyaya ng Diyos inyo. Tubig, sa paano paraan? Kailangan kang ma-justify. Ma-justify. Ano ba ang justify? Ano ba yung justification? Kailangan kang maaring ganap. Bilang tao, makasalanan tayo eh. Kailangan mawala yung kasalanan. Totoo, nagkasala tayo. Pero sabi ng Bible, si Kristo namatay sa krus para sa ating kasalanan, di ba? Inakunan niya yung lahat ng ating kasalanan. Dinala na niya. Yung dapat lang natin gawin, tanggapin yung pagliligtas niya. Yes. No, pagka tinanggap mo yung pagliligtas niya, siya namatay para sa iyo, binayaran ng iyong kasalanan, ngayon, aharap ka sa Diyos, inangkin mo yon, aharap ka sa Diyos ng walang kasalanan. Bakit wala kang kasalanan? Kinuha na ni Kristo eh. Nakukuha po ninyo. Kinuha na ni Kristo doon sa krus eh. Ngayon, sa atin, sa pagkaraniwan, alam natin namatay si Christ doon sa Calvary, di ba? Pero, hanggang doon lang. Hindi natin alam ano bang dahilan. Alam natin, binayaran kasalanan, pero kinlaim ba natin? Tinanggap ba natin yung pagliligtas niya sa atin? Wala tayong nalalaman. So, kailangan nating maunawaan na namatay siya sa krus para sa ating kasalanan at ngayon dapat lamang natin na tanggapin natin yun, i-apply natin sa ating buhay. Natanggapin natin ang pagliligtas ng Panginoon. Once na tinanggap mo, Lord, salamat sa pagliligtas mo, ako'y makasalanan, tinanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, pero ngayon, ligtas na ako. Tinanggap mo na yan eh. So, justified ka na. Na sumampalataya ka, na ikaw ay tinubos ng Panginoon, naging pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, kaya nga tinawag na justified ka na. Aring ganap ka na, wala ka ng kasalanan. Dahil justified ka, dahil sumampalataya ka, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28:19, humayo kayo sa buong sanlibutan at ibalita ang magandang balita. At sila ay inyong bautismuhan. So, bago po bautismuhan ng isang tao, kailangan muna siyang naniwala. Kailangan muna siyang sumampalataya. At once na sumampalataya, kahit ngayon mismo, kung kayo ay naniniwala na ang ating Panginoon si Kristo ay namatay sa krus para sa inyong kasalanan, tinanggap ninyo, kinlaim ninyo yon, inamin nyo kayo makasalanan at Lord, patawarin mo ako, kayo makasalanan, pinaangging kong yung pagliligtas sa akin, kahit ngayon mismo, pwede kang maligtas. At kung mamatay ka mamaya, ligtas kang aharap sa Diyos, wala kang kasalanan. Kung aangkinin mo sa iyong puso, kung totoo, hindi yung nakiattend ka lang na baliwala, hindi po ganon. Kaya po tayo may pangangaral ng salita ng Diyos para maunawaan natin. So kung kikiklaim mo sa iyong puso ngayon, sa oras na ito na ako yung makasalanan ng Lord, patawarin mo ko, inaangkin ko ang pagliligtas mo sa akin, ligtas ka. At dahil ligtas ka, mag-uumpisa ka ngayon na sumunod sa salita ng Diyos.
Dahil magiging mananampalataya ka eh. Dahil sinasabi mong naniniwala ka na matay sa Kalbaryo dahil sa iyong kasalanan, dahil mag-uumpisa ang iyong pagiging mananampalataya. At sabi niya, sila ay inyong bautismuhan. Ibig sabihin yung naniniwala, kailangan palang mabautismuhan. Dahil kung ikaw ay hindi nagpapabautismo, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Ikaw ay umaattend lamang kada linggo, pupunta ka, pagkatapos aalis ka, wala. Pupunta ka, nablis, ang ganda ng pangangaral. Ano bang pangangaral? Kalimutan ko eh. Di ba? Ibig sabihin walang naitatanim. Ang salita ng Diyos, dumarating lamang dito sa kukote, sa laman. At maaaring medyo lumalim pa ng konti, dumating sa Espiritu, pero hindi sapat doon. Kailangan na salita ng Diyos pumasok sa iyong kaluluwa. At once na pumasok sa iyong kaluluwa, yun ang magiging ikaw. Ang salita ng Diyos na napapakinggan mo, magiging ikaw. Kung naniniwala ka, sinabi ng salita ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Pumasok, hindi lang sa isip, kundi sa kaluluwa. So, hindi mo na magagawa ang mga bagay na yon dahil meron ng kondisyon. May takot na. Pero kung sa isip, may pangangatiran pa yun. Nakukuha nyo. So, kailangan kang ma-justify. At once na sumampalataya, kailangan kang magpabautismo. Kaya sabi ng Bible, Acts 2:38, magsisi. Bakit magsisisi? Dahil makasalanan ka eh. Diba? At magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo sa ikapapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. May pangako. Kapag ginawa mo pala yon, yung unang hakbang, nag-decide ka sa iyong sarili, Lord, gusto kong tanggapin yung pagliligtas mo sa krus ng Kalbaryo dahil ayokong mamatay ng ganito kalalagayan na nangangapa ako. Kailangan kumilos ng unang hakbang. Ma-justified ka. Yun yung justification na haring ganap. Na ikaw ay haring mong yung pagliligtas sa'yo. Kung hindi mo gagawin yan, attend ka ng Sunday. Mayroong bonus pa kung hindi Sunday, may dagdag pa. At hindi mo ginagawa yan, walang nangyayari sa buhay mananampalataya mo. Hindi ka uusad at hindi ka makakaparoon sa promised land katulad nung mga Israelita. Ang mangyayari lang, umaattend ka pero nandiyan pa rin yung mga reklamo. Nandiyan pa rin yung angal. Nandiyan pa rin yung mga gawang hindi dapat. Bakit? Kasi wala ka sa promised land. Hindi ka nakakapunta dun eh. Ang kailangan natin makapunta sa promised land dahil sa promised land doon ipinangako ng Diyos na ibubuhos niya kanyang pagpapala. So, kung gusto mong maranasan talaga ang pagpapala ng Diyos, kailangan kang magdesisyon sa iyong sarili. Gusto kong tanggapin ang pagliligtas ni Kristo. Kailangan kang gumawa ng hakbang. Kung ikaw ay naniniwala sa oras na ito, magde-decide ka. Lord, isusuko ko sa iyong aking buhay. At gawin mo yung unang hakbang sa tubig. Magpabautismo. Hotel. Diba? Tubig. Pagkatapos nun, ano ba, nagpabautismo ka? Abay, mag-uumpisa ang iyong paggawa, pag-ayon sa salita ng Diyos. Kailangan maging masikap kang magsaliksik. Dahil kung hindi ka nagsasaliksik, hindi ka umahatid na ng gawain, iniisip mo, naligtas na ako sa Kalbaryo eh. Oo, totoo. Naligtas ka sa Kalbaryo, niligtas ka ni Kristo, pero anong gawa mo ngayon? Ikaw ba'y nagpapatuloy? Kung hindi ka magpapatuloy, dadayain ka ng kaaway, abay, ililis ka lang. Kung diretso ang iyong lakad, nililis ka ng demonyo. Hindi dyan, dito langit. Mapunta ka sa impyerno, hindi na langit. Magpapatuloy ka sa maling gawa. Bakit? Walang salita ng Diyos na papatnubay sa'yo. Kumbaga, yung illustration dyan, merong isang matanda na umahatid na gawain, saka man nakatira, sabi niya, doon sa pagkakas dito. Sabi niya, wala namang kuryente, paano ka maglalakad doon? Meron ako lampara. Sa paglalakad ko, yung abutan na liwanag ng lampara, yun lang ang inaakbag ko kasi inakabot ko. Di ba? Hanggang sa makarating ako dun sa pupuntahan ko. Ang liwanag na inaakbangan niya, yung liwanag na abot ng lampara. Ibig sabihin, sa araw-araw, yung biyaya ng Diyos na nalalaman niya, yun ang kaparaan ng Diyos, yun lang ang kaya niya lakarin eh. Hindi mo pwede lakarin yung mga hindi mo nakikita. Huwag mo isipin yung araw ng bukas, dahil sabi niya, ang araw ng bukas ang mamumroblema sa kanya sarili. Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon. Sinabi niya, ipuprobahan niya lahat ng ating pangangailangan.
Di ba? Yung salita ng Diyos, kaya kailangan nating magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos po na tayo ma-justify, ano ang kasunod? Sanctification. Yung dugo, di ba? Tayo ay hinugasan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Natatakot po, baka hindi ako matatapos yun. Tayo hinugasan ng dugo ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Justification, sanctification. Sanctification. Pagkatapos po ng dugo, nung namatay sa krus, tingnan natin, ano kasunod? Baptism of the Holy Spirit. Yun po yung tinatawag na indwelling. Pananahan ng Espiritu Santo sa tao. Halimbawa, tayo ngayon, makasalanan, totoo, naisip natin, makasalanan. Kung pumasok ang Espiritu ng Diyos sa atin, ano mangyayari sa atin? Magiging kilos natin at gawa natin ang gawa ng Diyos. Kaya yung kaisipan ni Kristo mapupunta sa atin. Ano ba kaisipan ni Kristo? Yung salita nito, sabi niya, I was about my Father's business. So ang nasa kaisipan ni Kristo, ang ganapin, sundin kung ano ang kalooban ng Ama. Kapag ka nasa yung kaisipan ni Kristo, wala kang gagawin kundi yung gawin mo kung anong kalooban ng Diyos. Hindi na yung mga bagay na magbibigay lugod sa iyo dito sa lupa. Dahil ang bagay dito sa lupa, ito temporal. Ito pansamantala lang yun eh. Bukas makalaw, matatapos na yan eh. Lahat ng mga bagay na may umpisa, may katapusan. Isa lang ang walang katapusan, yung eternal. Pag ikaw ay naging bahagi ng eternal, ng Diyos na eternal, magiging eternal ka rin. Ganun lang po kasimple. Sayang, hindi ko maipapaliwanag na maayos. Pero biyaya na lang ng Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon mga kapatid. Kailangan nating umakbang, kumilos, magdesisyon. Kung kayo, sino ba dito naniniwala sa salita ng Diyos? Kung tayo ay naniniwala totoo sa salita ng Diyos, yung pagtaas natin ng kamay, yung pag-amen natin, mayroong hinihintay ang Diyos sa atin. Ang hinihintay niya, yung pagkilos kami natin. Sinasabi mo, naniniwala ka, pero hindi ka naman kinikilos. Alam niyo mga kapatid, dito sasabihin sa inyo totoo, galit na galit ang Diyos sa mga Katoliko. Alam niyo kung bakit? Dahil sinasabi nila, sila'y mananampalataya, sinasabi nila na sila may takot sa Diyos, and yet ang kanilang magawa taliwas sa kanilang mga sinasabi. Pero yung totoong mananampalataya, pagpauman ninyo kung masakit ano po. Pero yung sabihin, reality po yun. Katotohanan po yun. Kiniklaim natin na tayo mananampalataya, and yet ang ginagawa natin wala sa katotohanan. Ang Diyos po, once na sinabi mo, pumayong ka, umaymen ka, naniniwala ka sa litas, umaymen ka, hinihintay ka ng Diyos na maging totoo sa iyan. Gawin mo. Kung hindi mo ginawa, yun po ang kasalanan. Doon po tayo nagkakasala. Na naghihintay ang Diyos sa atin. Alam po ninyo, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang mga pangako, kundi ibig niya na lahat ay maligtas. Pero hindi po mangyayaring ganun dahil hindi naman lahat talaga maliligtas eh. Hindi naman lahat eh. Pagkarinig eh, sinabi, umimig ka man, naniniwala sa salita ng Diyos, nagtaas na kamay, pero walang gawa. Ano pong tawag doon? Nakikisimpad sa kanyang. Hindi ka talaga naniniwala. Di ba? Totoo, alam po, totoo yan. Kung hanggang doon lang. Wala kang pagkilos, pero ang Diyos po naghihintay siya. Dahil gusto ng Diyos, pakialaman ng ating buhay. Dahil kung hindi niya pakikialaman ng ating buhay, wala siyang pakialam sa akin. Sabi niya si demonyo, wala akong bahagi sa kanya, wala siyang bahagi sa akin. Ibig sabihin, gusto niya, gawin niya, pinintulutan ng Diyos na gawin ng demonyo ang mandaya sa tao. Gawin niya lahat ng gusto niya gawin, pero wala siyang bahagi ng Diyos. Gusto pa ninyo na wala kayong bahagi sa Diyos? Gusto pa ninyo na wala siyang bahagi sa inyo? Gayong gusto ng Diyos na maging pamilya tayong lahat. Gusto ng Diyos na maging makakaisa tayo. Bilang anak, halimbawa ako, meron po akong anak. Hindi ko po, puputulin ko na po dito, ano po. Wala tayong time. Ay, pag-pumanin po sayang, ano. Papasok pa lang ako. Ako po, nung binata ako, may mga anak ako. Pero yung mga anak ko, nasa aking sinapupunan pa. Nasa aking katawan. Tama po ba yan? Ang mga cell, sperm cell, o ano man tawag doon, nasa akin pa yun. Pero yun, hindi ko pwedeng makausap, hindi ko pwedeng maka-fellowship, kasi nasa aking katawan. Pero po, nung iluwal sila, ipanganak sila, nandiyan na sila, ito po, anak ko po, bunso. Ngayon, kausap ko na siya, ka-fellowship ko na siya.
Kasi lumabas na siya eh. Andiyan na siya, nakikita ko na siya eh. Ngayon doon po, kung tayo anak ng Diyos, galing tayo sa Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng maging anak ng demonyo. Hindi ako pwedeng, anak ako ng tatay ko, tapos anak ako rin ng tatay. Diba? Kung anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Ngayon, gusto po ng Diyos, mga kapatid, hanapin yung kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. My sheep know my voice. Tinatawag sila'y lumalapit. Paano tinatawag? Sa ganitong kaparaanan. Nais ng Diyos, mga kapatid, na makapeloship tayo. Sa paano paraan? Sa pamamagitan ng pagsisisi. Kailangan tayo magsisi sa ating kasalanan dahil sa kasalanan, nahihiwalay si Adan at saka ang Diyos. Dati magkasama. Dati magkapeloship. Dati nag-uusap. Ngayon dahil sa kasalanan, nahihiwalay. Kaya namatay si Adan. Yung po yung kamatayan, separation. Pag nahihiwalay ka sa Diyos na nagbibigay buhay, patay ka. So, patay si Adan, spiritually, pero buhay pa si Adan sa katawan. Pero patay siya. Ang tao nabubuhay sa kalayawan, sabi ng Bible, bagamat buhay, patay. So, kahit na, kung hindi ka mananampalataya, kahit buhay ka, kahit kumikilos ka, kahit mayaman ka, kahit anong kalagayan mo, patay ka sa harapan ng Diyos. Pero gusto ng Diyos na magkaroon ka ng buhay. Gusto ng Diyos na makaka-fellowship ka. Sa pamamagitan ng pagsisisi, may lalapit mo yung sarili sa Diyos. Magsisi ka at tatanggapin ka niya. Dalawang kamay, bukas ang kanyang kamay. Para tanggapin ka yung pong nais ng Panginoon. Kaya kailangan tayong magdesisyon. Gusto ko bang maging fellowship ng Diyos? Kaya nung may luwal tayo dito sa lupa, tuwan-tuwa ang Diyos. Ang lahat ng kanyang nilikha mabuti. Diba? Nagkasala tayo para sa Diyos mabuti. Dahil mayroong pang daan para tayo maibalik sa Kanya. Yung pong ginawa ng Diyos, ginawa niya lahat ng kaparaanan para maipanumbalik tayo sa Kanya. At ito pong Bible study, gawa po ng Diyos para tayo mabuksan at maipanumbalik sa Kanya. Kung tayo ay tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Amen. Ang pagdesisyon po nasa atin. Meron tayong free moral agents. Kalayaan sa ating sarili. Ano bang gusto mo? Pipili ka mabuti, pipili ka masama. Sino gusto mo maging Diyos? Ang demonyo o ang Panginoon? Panginoon. Ganun lang po kasimple, di ba? Kung gusto mo maging Panginoon ng Diyos, maglingkod ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya salita. Mag-decide ka sa iyo. Hindi ko man lubos ng naunawaan yung pinaliwanag. Pero gusto ko maging Panginoon kita, maging Diyos kita ng buhay ko. Dahil kapag ka ang Diyos mo, ang Diyos ang Panginoon mo, wala kang problema. May mga problema pero hindi ka maapektuhan. Dahil mayroong tagadala ng problema. Ang lahat ng burden, dinala na ng Panginoon eh. May problema ka. Ano ba? Bilang mananampalataya, may problema ka. Lord, hindi ko kaya to. Nasa'yo na. Totoo po yun. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa iyong problema. Siya tutugon eh. Hindi ko kaya. Bigyan sa Panginoon. Sa pananampalataya mo, tutugunin ng Diyos. Lahat yung pangangailangan natin, tutugunin ng Diyos. Pero kailangan tayong magdesisyon. At nasa inyo po, iiwanan ko po sa inyo yan. Sa gabing ito, naway ang Diyos ang nakapangusap sa inyo. Alam ko po medyo bitin at hindi masyadong mahilinaw, pero sapat po ang biyaya ng Panginoon. Kaya ng Espiritu Santo na ipaunawa sa atin maging bagay na hindi natin napakinggan. So lahat po tayo tumayo. I know the Lord will make a way for me if I will
alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo manalangin. Muli, Ama, ito, Yes, Lord Diyos Jesus. ng kapangyarihan na nakakasao ng Lord God, maging kaisipan ng aming mga puso. Sa oras na ito, Ama, hayag sa iyo lahat. Narito po ang mga kapatid ng Panginoon, Lord God, sa kanilang sarili, alam nila ang kanilang sitwasyon sa harap mo. Alam nilang, Lord God, kailangan kanila sa kanilang buhay. But hindi po kayang ipaliwanag ng aming mga isipan, Panginoon, dapat alam namin, pero kung anong nasa kalooban namin, Ama, na nauuhaw, pero naghahanap, na ano ba ang katotohanan, nasan ba ang Diyos, ano ba ang Diyos, lahat ng mga bagay dito, mayroon kang katugunan, Ama. Sa gabing ito, Panginoon, aking pong pinagkakatiwala sa iyo, bawat Espiritu narito, dalayan ko po ang patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Ama, upang, Lord God, mangusap, mag-convict, upang, Lord God, kami, Panginoon, na nag-aasam na may balik sa nais mong mangyari sa amin, sa kung ano kami bago pa itatagal sa libutan, sa iyong kaisipan na kami, yung mga anak, na nais mong may panumbalik sa iyo, Ama, mangyari po sa gabing ito, Ama, na magkaroon ng pagkaunawa ng bawat isa. Wala po kami kakayanan sa aming mga sarili, kundi kami nagtitiwala sa iyong biyaya. Sa iyong biyaya lamang, Ama, gando ng kaligtasan. Kaya Lord, tinataas ko sila sa iyo. Dinggin mo, Panginoon, kung merong isa rito, isa man lamang, Ama, na sa kanyang puso'y totoong nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa kanyang puso'y nais niyang tanggapin ka bilang Panginoon ng tagapagligtas. Ikinataas ko siya sa iyo kung sino man siya. Lord God, kahabagan mo ang kaluluwa niyo. At Lord God, mula sa oras na ito, Ama, tanggapin mo, Panginoon, ang kanyang pagsuko sa iyo at magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang buhay. Maraming po salamat. Sumayo lahat ng papuri parangal sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin. So, isang nabiyaya na tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Sino po bang nakaunawa at nagagalak dahil dumating sa kanya ngayon yung salita ng Diyos. Amen. Tayo ba nagagalak, mga kapatid? Amen. Sa salita ng Diyos? Yes. Amen. At nawa, yan ang maging response natin na tayo ay hindi nakokondem dito kung hindi tayo ay tinatanggap natin ito bilang biyaya o regalo ng Panginoon, yung kaligtasan na yun. Na gagawin lang natin, upo lang tayo, makikinig, at tanggapin natin ang Panginoon, katulad ng pangaral kanina, at maunawaan natin yung proseso na binanggit kanina, no? Ng kaligtasan ng kaluluwa. Amen. Napakahalaga ng kaluluwa, mga kapatid. Yan po ang burden namin, ang kaluluwa, mga anak ng Diyos na hindi pa nakakaunawa na siya'y anak ng Diyos. Amen. So kaya nga, dito dinala ng Panginoon ang salita niya dahil alam niya na meron siyang mga anak dito. Kilala niya yung mga anak na yon. Amen. So kaya kapag dumating sa inyo yung conviction na yon, magsabi lang kayo sa amin, mga kapatid, na Brother Boy, Brother Joseph, o sino man, o Pastor Ray, gusto kong maligtas at gusto kong magpabautismo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. At tayo ay pagka ang isang katulad ko, mga kapatid, noon nung naunawaan ko, no, ang salita ng Diyos, naunawaan ko na anak pala ako ng Diyos, na bagamat namuhay ako sa aking sarili, namuhay ako bilang masama, at nung dumating sa akin ang salita ng Diyos, pero may mga buhay din ako na mabuti sa aking kapwa, tumutulong sa aking magulang, no, naghahanap buhay para sa aking magulang, pero hindi pala yun ng sapat. Hindi yun sapat at hindi yun nire-record ng Panginoon. Lahat ng gawa natin na mabuti, yung mga hindi, kapag tayo hindi mananampalataya, kahit na anong gawin natin kabutihan, sabi nga ng Biblia, sunugin man natin itong ating katawan upang ibigay, no? At mamuhay tayo ng mabuti sa ating kapwa, tumulong tayo sa ating kapwa, mag-donate tayo sa simbahan o sa sino man tao, no? Maging sa ospital, ano man yung yaman natin, bigyan natin sa mahihirap. Kung hindi tayo mananampalataya, walang kabuluhan ng lahat ng iyon. Sabi nga ng pangaral, mapapa-impyerno pa rin tayo.
So, para maging katanggap-tanggap sa Panginoon, lahat yung mga ginagawa natin, mga kabutihan, no? Kailangan maging mananampalataya tayo ng Panginoon Kristo. Amen? Ang iisang Diyos lamang kung hindi ang Panginoon Kristo. Amen? Sa lahat ang gumagawa. Kaya nga, salamat sa Panginoon, sa dahong ito, ay alam ko na isang araw, kapag dumating na yan, makikita nyo, hindi tayo lugi rito. Makakapagpuri lalo tayo sa Panginoon, makakapagpasalamat tayo, katulad ng naranasan namin mga nandito. At isang araw, no, maiisip natin yung lahat ng mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, masasabi natin sa puso natin, gusto ko rin maligtas si Ganire, gusto ko rin maligtas ang anak ko, gusto ko rin malaman niya yung kaligtasan dahil makikita niyo ang panahon ay napakasama na iba't ibang mga sakit, no? Ang mga narinig natin, iba't ibang mga kalamidad, no? Na hindi natin nalalaman. Na ngayon nalalaman natin na dati wala ngayon nagkakaroon. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng sinabi sa Biblia, no? Bago dumating ang Panginoon, ay mangyayari ang lahat ng ito. So, wala nang hindi nangyari, kung hindi lahat na nangyari. Kaya, ang Diyos ay malapit nang dumating, malapit nang bumalik ang Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya makita tayo, itong Pampanga, kita nyo na nilubog ito, no? Merong layunin ng Diyos dito, mga kapatid. Merong layunin ng Diyos. Kaya ngayon, kumbaga, ang mga tao ay dapat maunawaan na nila ito na bakit nangyari. Yung mga bagay na gano'n, katulad ng pinatubo, katulad ng yung mga baha, mga kalamidad na yan, bakit nangyayari sa iba, hindi lang dito, kundi sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil kalat ang mga anak ng Diyos na yan, kalat. At isa-isa tinatawag ng Panginoon niya dahil gusto niya na maghari ang kabutihan, maghari, no? Ang Panginoon sa Kristo rito na sama-sama tayo rito. Ito rito na nilinisin ng Panginoon ng mundong ito, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So, salamat sa Panginoon mga kapatid. At ngayon ay nagtatapos na. At nadako tayo sa panalangin. Tayo natin pumikit. O dakila, makapangyarihang Diyos, na bumabalot dito sa lugar ito na ang iyong salita, Panginoon, ay hindi lalabas ng walang bunga. Hindi mo ito ihahasik na hindi magbubunga, Panginoon. Tiyak ito, Panginoon, 100% ang magbubunga ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, kaya mo kami dinako rito, mga lingkod mo, dahil meron ka rito na anak, Panginoon, O God, yes, na tatanggap sa iyo at maglilingkod sa iyo, Panginoon, O Diyos. Hindi lamang nag-iisa ako, hindi marami, Panginoon, alam namin. At ito ang pananampalataya namin, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, mga kapatid namin ngayon na nakinig at nagbigay ng sapat na panahon nila, Panginoon, nagtiis sa pagkakaupo at pakikinig ng salita mo, Panginoon. Alam namin na hindi sila lugi, Panginoon. Alam namin na higit pa ang kayamanan, Panginoon, dito sa lupa ay natanggap nila, Panginoon. Kung maunawaan lamang nila ito, O Diyos. O Ama, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain mo po, Lord, ang mga kapatid namin sa dakong ito. At ikaw po ang siyang mag-ingat, Panginoon. At habang sila ay namumuhay, Panginoon, dito sa lugar ito, Panginoon, hayaan mo pagbulay-bulayin nila, Panginoon, ang iyong salita. Kumilos ka po sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang tahanan na ito na ginagamit mo, Panginoon. Lord, ang mga kamay na nakakapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng mga pagkain o anumang dinudulog po sa amin, Panginoon. Lord, suklian mo po ang lahat na ito, Panginoon, O God. Maraming salamat po at hindi lamang ngayon, Panginoon, kung hindi, Lord, dalangin po namin at pananampalataya namin ang buong pamilya, Panginoon, ng bawat isa na mga kapatid namin na narito, Panginoon, O Lord, ay maligtas, O God. Hindi reliyon, hindi anuman denominasyon, kung hindi isang Kristyanismo, Lord, na sa iyo, ikaw ang naghahari, Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Palakpakan natin ating Diyos. Announcement po, no? Sa 5, wala po tayong gawain. Sino po ba ang gustong gawain? Amen? Amen. Sa kada
second week ng month at saka katapusan ng month yun ang gawain. Katulad ngayon sa 5, wala po kaming, hindi po kami pupunta rito. Sa 12 na po kami pupunta. Amen? So, tayo po magkama yan. Amen? Ito na po ang gawain. Pagpakain po kayo ng Diyos. God bless. God bless po at least. God bless. God bless you po. Okay.